Dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, and I would like to read Ephesians chapter 6 beginning verse number 10. Ephesians chapter 6 verses 10 to 18. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to stand, to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. The message that I would like to share with you this morning is the message entitled, Don't Fight the Wrong Enemy. Don't fight the wrong enemy. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for this wonderful day. Thank you for another opportunity of studying your word. I pray, O Father, that you will continue to empower your humble servant. Please fill me with your Holy Spirit. Guide me, Lord. Give me wisdom. Reach the heart of your people, O Lord, and all the viewers of Believer's Breakfast. May you continue to bless this ministry, Heavenly Father, and exalt your name in this ministry, O God. We praise you, Lord. We honor you, Lord. In Christ's most precious name. Amen. Amen. So, pinili ko pong title ito because what I would like to emphasize is the idea and the teaching of the Bible concerning the true enemy. Yan po ay bibigyan pansin po natin sa ating pag-aaral. Kung tayo po ay uunawa sa itinuturo ng salita ng Diyos, maiiwasan po natin na tayo po ay nag-aaway, na tayo po ay nagkakaroon ng hindi magandang turingan sa isa't isa, sapagkat ang kaalaman at kaunawaan sa deklarasyon ng Bible sa tunay na kalaban ay makatutulong upang tayo po ay lumagay sa iisang panig, at iyan po ay ang panig ng Diyos. Well, sa Bible po, sinabi na ang ating pong kalaban ay walang iba kundi ang dyablo. Sa 1 Peter chapter 5 and verse number 8, sinabi po ni Apostle Peter that the enemy or the adversary is no other than the devil. Diba? Ang sabi po ng 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. So tinukoy na po, mga kapatid, kung sino ang tunay na kalaban. Pero alam nyo po, si Satanas, mahusay po yan, na talagang masasabi natin na gumamit ng kanyang mga strategies upang ma-divert yung ating atensyon, na imbis na siya ang ituring nating kalaban, o dapat aware po tayo that he is our enemy, pero ang nangyayari po, nagsosow ng discord among brethren, and then masusumpungan na lang natin na tayo minsan ang nagkakagalit, nagsisiraan, at hindi magkasundo. Hindi po dapat mangyari ang bagay na yan. Because if we are claiming na tayo po'y Kristiyano, nasa iisang pamilya po tayo,
Kaya dapat ang kalooban ng Panginoon in harmony ang ating pong relasyon. Dapat maintindihan niyo po na nasa iisang side tayo at yan ay ang panig ng Panginoon. So, it is not right na tayo. Kaya nga sabi ko, yun na lang ang itatitle ko, Don't Fight the Wrong Enemy. 'Di ba? Don't fight the wrong enemy. So, wag ho natin pong kalabanin yung maling kaaway kasi hindi naman talaga tayo, mga kapatid. So, kaya ngayon po, bibigyang pansin po natin ang isinulat ni Apostol Pablo na makatutulong para talaga magkaroon tayo ng clear understanding sa usapan ng kaaway ng Kristiyano at sa usapan din po ng tamang pakikipaglaban ng mga Kristiyano. Okay? So, unahin po natin. Ang unang puntos po natin ngayon, ito po ay ang pagkilala sa tunay na kaaway. We need to recognize the real enemy. Atin pong alamin, tuklasin, sino po ba ang tunay na kalaban natin? Sinabi ko na po sa inyo that the Apostle Peter emphasized to his co-elders that our adversary is no other than the devil. Diba? Siya po yung tinukoy na ama ng mga sinungaling sa John chapter 8 verse number 44. Remember? Diba? Nung tinukoy ng Panginoon sa mga religious people na nakiklaim na sa Diyos sila, and then, sa paraan ng pagpapakilala, ang ama raw po ng hindi mananampalataya ay ang dyablo at sinabi po na ang dyablo ang ama ng mga sinungaling. Okay? Sa concept naman ng John chapter 10, sa paglalarawan, ang dyablo ay katulad nung sinabi naman sa John chapter 10 na magnanakaw na walang ginawa kundi sumira, pumuksa at magwasak. So mga kapatid, mga minamahal, huwag nating gawing kaaway ang ating pong mga kapwa mananampalataya. Mahalin po natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. At tayo po'y magsama-sama na tumayo laban sa totoong kaaway. Meron nga pong magandang illustration, di po ba? Remember during the time of David na ang kaaway po si Goliath. Tapos nung si David ay pumunta po sa laban, nakita po niya na walang gustong humarap kay Goliath. Okay? Nung kanya pong na-sense at na-discern that the reason why the Lord sent him doon po sa laban, it is because of the divine reason and purpose na haharapin po niya si Goliath. Excuse me po. Yun po yun. Pero ano po nangyari? Sinita po siya ni Eliab nung kanyang kapatid. Ano po? So, yun po yung sinasabi ko, na ang kalaban po si Goliath, pero ang binabangga ni Eliab, si David. Minsan po, sa paglalarawan, parang ganun tayo. Ang kaaway po natin, dyablo, pero minsan tayo po ang nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. Mga kapatid, importante po na ito ay ating pansinin. Ang sabi po ng ating talata, okay, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Sa verse number 12, tinukoy po, diba? And we must recognize the real enemy. So don't fight the wrong enemy. Diba? Minsan ang kinakalaban natin, ang isa't isa, ang kinakalaban natin, kapatid natin sa Panginoon, ang kinakalaban natin, pastor natin, ang kinakalaban natin, sister natin, brother natin, mga kapatid. Mali po. Ang sabi po sa usapang tunay na kalaban, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. So mga kapatid, mga minamahal, ang tunay na kaaway ay ang dyablo, kaya dapat meron tayong clear understanding and idea kung paano siya gumagalaw at kung paano siya kumikilos ng tuso, mga kapatid, upang mag-create ng tinatawag na gulo. Kaya mga kapatid, presenteng-presente ang gawa ng dyablo sa isang gawain na nagkakagulo. Yes. Mga kapatid, obvious na nagahari ang dyablo sa isang gawain na sila hindi magkasundo.
Mga kapatid, nagtatagumpay ang dyablo sa mga miyembro na wala nang ginawa kundi mang-api ng kanilang kapwa, mang-api ng kanilang kapatid sa Panginoon, manira ng kanilang kapwa Kristiyano. Minsan, yun ang ipagtataka mo eh. Kapag ka talaga pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, how come na nag-i-enjoy po tayo, na nagsisiraan, nagchichismisan, mga kapatid? And in fact, isang lalong kagulat-gulat kapag ka ang isang tao nagkiklaim na may Espiritu ng Diyos pero hindi po magawa na isuko ang kanyang sarili at nabubuhay sa tinatawag nating bitterness, nabubuhay sa wrath, sa anger, mga masasamang kaisipan. Nakapagtataka po yun. Pero sa nakakaintindi ng Bible, simple lang. Ang ibig sabihin nun, nakagawa na ang dyablo. Sa Biblia po, ang daming warning. Halimbawa lang po. Hindi ba, sabi po ng 2 Corinthians 2:11, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Ito po'y paalala na dapat clear na sa atin eh. Na huwag tayong maging ignorante sa kung paano gumagalaw si Satan. Kasi alam naman po natin na kapag ka ang church solido, kapag ka ang mga miyembro maganda ang samahan, ang espiritu sa isa't isa, for sure, gaganda ang takbo ng gawain. Sa nangangahulugan, hindi gugusto ni Satan yan. Kaya ang gagawin niya, magkikreate po siya ng division. Magsoso ng discord. Diba? Yung quarrels, conflict. And it is really happening to the many churches, I can say, na kung gagamitin natin ang observation natin. Kaya nga, mga kapatid, medyo pag-isipan po nating mabuti ito. Baka mamaya nagmamatigas tayo, baka mamaya nagmamataas tayo without us knowing na naisahan na po talaga tayo ng dyablo. Kaya ang sabi po, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. So kaya presente po ang problema sa maraming mga churches, mga kapatid. It is because of the fact na hindi po na-identify at nare-recognize yung tunay na kaaway. Mga kapatid, hindi po enjoyable ang Christian life na nasa church ka na wala nang ginawa ang mga tao, kundi, di ba, pag-usapan ka, pag-chismisan ka, i-criticize ka, i-condemn ka, i-accuse ka, i-judge ka. Di ba? Hindi po enjoyable yung ganong church. Hindi rin po enjoyable yung ministry na ang mga mananampalataya ay mapanghusga, mapanira. Mga kapatid, don't fight the wrong enemy. Recognize the real enemy, and the real enemy is no other than the devil. At ang sabi po ni Paul, neither give place to the devil. Huwag tayong magbigay ng pagkakataon. Huwag tayong magbigay ng puwang. And you know what? As I study the scripture, ipinapakita na hindi biro ang laban. Kaya nga sabi ko po, in recognizing and in identifying the real enemy, ang sabi po ng teksto natin, for we wrestle not against flesh and blood. So, ibig sabihin, hindi talaga tayo. Nilinaw, nilarawan po na ang dyablo po. Siya po ang sabi ng Bible, siya po yung tinutukoy na rulers of the darkness of this world. Diba? Ang sabi ng verse number 12 again, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. And you know what? Do not underestimate the enemy. Hindi po siya madaling kalabanin, hindi natin siya kakayanin using our strength. Diba? Sabi ko nga po, ang katibayang hindi siya biro. Gaano na karami ang nagulo niyang gawain. Gaano na karami ang nasira niyang relasyon. Gaano na karami po ang talagang nasasabi po nating nakokontrol na po nitong kaaway na ito. Yes! Pagka ikaw yung Kristiyano na talagang hindi willing maayos ang problema na nangyayari sa gawaing kinabibilangan mo, ang ibig sabihin nun, kontrolado ka na ng kaaway.
Nakukuha niyo po yung gusto kong i-point out? Yung magkaroon ng misunderstanding, yung magkaroon ng conflict, tao tayo eh. Natural. Nangyayari po yan. Pero yung hindi ka willing iayos ang conflict, hindi ka willing iayos ang problema, hindi ka maging forgiving, yan po ay clear manifestation na medyo malakas na ang control ng kaaway. 'Di ba? Sa buhay po natin. 'Di ba? At maaaring ang pagka nakakarinig tayo ng mensaheng ganito, maaaring ang mairita pa tayo eh. Maaaring ang makulitan pa tayo eh. Maaari pong maging negatibo pa ang pick up natin. Why? Kasi nga kontrolado na tayo ng kaaway. Kasi kapag ka po ang Espiritu ng Diyos ang pinag-usapan, gugustuhin po yung mga paalalang ganito. Diba? In fact, ito po ay gigising ng diwa natin. Tama yung mensahe Masyado akong nagpapadala sa galit ko Masyado akong nagpapadala sa kapaitan ng puso ko, sa sama ng loob ko. Diba? Kung tama ang Espiritu, mga kapatid, magigising. Mauunawaan po ito. Pero kapag ka ikaw yung kontrolado na ng totoong kaaway, magagalit ka pa. At kung ano-ano pa ang maaaring isipin mo pag nakakarinig ka ng mensaheng ganito. Pero mga kapatid, kailanman ang hindi ko po ihihingi ng tinatawag nating pasensya ay ang ipangaral kung ano po yung totoo. We need to be awake. To be awakened. Amen. Diba? Kailangan po nating magising sa katotohanan na ang dyablo po'y totoo, hindi siya kathang-isip. At ang katibayang totoo siya, nakakagawa po siya, nakapag-create po siya ng problema sa mga gawain mismong kinabibilangan natin. And without you knowing, maraming pagkakataon na tayo mismo naiisahan niya. Kaya nga tingnan niyo po, sinasabi ko po sa inyo, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Maliban na siya'y makilala natin, maliban na maintindihan natin ang patungkol sa kanya, lagit-lagi maiisahan tayo ng dyablo. Yung mag-harbor tayo ng hindi maganda, isipin niyo pong mabuti. Sa usapang sa panig ng Diyos at sa panig ng dyablo, ano kaya ang magiging damdamin ng nasa panig ng Diyos na atin pong binibigyang diin na dapat sana kung may mga diferensya, kung may conflict, kung merong hindi pagkakasundo, merong hindi pagkakaunawaan, dapat sana iayos natin. Okay? Kung sa panig ng Diyos, matutuwa po ba sa turong yan? Aayon po ba sa turong yan? O kokontra? Alam niyo ang sagot. Aayon po yan, matutuwa po yan. Tingnan naman natin. Kung panig naman ng dyablo ang pag-uusapan at mini-message po, pinipreach ang ganitong klase ng mensahe na ang kailangan magkasundo, ang mga hindi nagkakasundo, magmahalan ang magkakapatid, magpatawaran, magunawaan. Kung sa panig ng dyablo, matutuwa po ba siya sa turong ganyan? Aayon po ba siya? Siyempre po hindi. Ngayon, alamin mo kung nasa ang panig ka po. Natutuwa ka ba sa turong ganito? Sabi natin, sa panig ng Diyos, ikatutuwa niya yan. Naiayos, yung dapat iayos. Di ba? Magpatawaran. So, ikatutuwa yan. Sabi natin, pagka nasa panig ng Diyos. Okay? At sa panig ng dyablo, hindi. Dahil gugustuhin niya, manatili ang hindi magagandang relasyon. Sa usapan ng gawain, magpataasan kayo, magpatigasan kayo. Wag kang basta magpapatawad. So, kaya dyan po natin madidetermine kung nasa ang panig po tayo. But listen, don't you ever take the side of the enemy. Ang dapat sa totoong kalaban, ang turing natin kalaban. Pero yung mga kapatid natin sa Panginoon, hindi natin kalaban. So, don't fight the wrong enemy. Ang pastor po natin na nangangaral ng salita ng Diyos, tinatamaan ka man, hindi mo siya kalaban. Diba? So, don't fight the wrong enemy. Recognize the real enemy. Yan po ang unang puntos natin. Second, okay? Resist his risky enticement. Resist his risky, dangerous, diba? His risky enticements. So, atin pong tanggihan, atin pong itakwil, resist his risky enticements.
Yung kanyang mapanganib na pangaakit, mga kapatid. Di ba? Alam niyo po, dito papasok yung mga temptations. Usapang pera, usapang laman, usapang layaw, usapang mga bagay ng kamunduhan. Mga kapatid, tatandaan niyo po na ang strategy ni Satan mula pa noon hanggang ngayon, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yan po ang laging atake niya. During the time of Eve, bumanat po si Satan. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Diba? So pagkain, kanasa-nasa sa paningin, at magpapadunong sa tao. Nakita niyo po? Yan po ang strategy niya. Nung tinamp niya ang ating Panginoong Jesus, ganun din po mga kapatid. Tinapay, gawing tinapay ang bato. Diba? So, tapos nakita mo yung kingdoms and the glory of them. Ibibigay sa iyo. Yun po mga kapatid. Di po ba? Maliwanag yan. Kung talagang anak ka ng Diyos, magpatihulog ka. Yung mga ganun po. Lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life. Sa atin po, ganun din. Kaya nga, di ba? Ang mga bagay ng mundong ito, huwag ibigin. Sapagkat ang nasa mundong ito, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. At yun ang binabantayan natin dapat. Tinitirada niya tayo. Minsan naman, sa ating pong naiintindihan, ang tirada ni Satan sa atin, pleasure, pressure, and pride. Yan naman ang mga banat ni Satanas po sa atin. So, mga kapatid, mga binamahal, ang sabi po ng 1 Peter chapter 5, verse 8 and verse number 9. Diba? Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Verse 9, whom resist. Diba? Whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Sa usapang atake o maging tukso ni Satan, ang sabi po, ang Diyos din mismo ang magbibigay sa atin ng lakas, biyaya, sapagkat tapat ang Diyos. Siya rin yung magbibigay sa atin ng kakayahan para mapagtagumpayan po natin ang anumang mga pangaakit, panunukso o gawa ng kaaway. Mga kapatid, ang temptation po ay pagkakataon, either of the two. Suwayin mo ang Diyos or sundin mo ang Panginoon. O kaya, mas magandang comparison yan. Susundin mo ang Diyos o mag-yield ka sa dyablo. Mga kapatid, ang sabi po, resist the devil and he will flee from you. Minsan parang nakaka-enjoy magalit sa taong kinainisan mo. Minsan po, di ba, nahandoon yung hatak ng magagandang offer ng sanglibutang ito. Minsan, yung mga magagandang nakikita ng mata mo. Mga kapatid, sa usapang kalaban, ang kalooban ng Diyos ay ang ating i-resist ang kaaway. Resist his risky enticements. Nung pong inoperan po niya si Eve, kasi napakadelikado po talaga nun. Dahil yung kabawal-bawalan ng Diyos, doon po siya inakit nito pong si Satan. Tunay ba na sinabi ng Diyos, huwag kainin ng bunga, mga kapatid? So, yun po mga kapatid. So, anong ginawa po ni Satan? Being sinungaling at ama ng mga sinungaling. Diyos pa nga pinalabas niyang sinungaling. Naku, hindi totoo yun. Alam lang kasi ng Diyos na pagkakinain mo itong bunga na to, ay magiging marunong ka na parang Diyos. Kita niyo po yung pangaakit niya. Pero delikado po. So kaya nga, mga kapatid, wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Huwag yung sasabihin, hindi kayo maisahan ni Satan. Talagang matindi po siya. And please always put in your mind na hindi biro kapag ka po si Satan ay kumilos. Kaya resist his risky enticements. Okay? So, hindi po pwedeng o-operang ka ni Satan na makabubuti sa iyo. Hindi po pwede na magandang intention ni Satan sa iyo. Bilang kaaway, lagi po ang pag-atake po niyan. Hindi po ikabubuti mo, ikakasama mo.
Ngayon, ang kagandahan po sa Diyos, bagamat binigyan tayo ng idea sa kung gaano katindi ang kalaban po natin, hindi naman niya po pinabayaan na defenseless po tayo. Ibig sabihin, mga kapatid, sinupply naman ng Panginoon yung mga kailangan po natin para tayo po ay may tagumpay. At yan po ang gagawin nating ikatlong puntos, mga kapatid. What is point number 1? Recognize the real enemy. Number 2, resist his risky enticements. Okay, pangatlo po, rely on the right equipment. Diba? Rely on the right equipment. So, ibig sabihin po, atin pong panghawakan yung mga provision ng Panginoon, na mga kagamitan, na mga kalasag, na armas para po sa atin. Okay? Meron po siyang tinukoy sa ating teksto, yung pong belt of truth. Diba? Breastplate of righteousness. Yung shoes of the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of the spirit, prayer. So, kumbaga ang mensahe, sinasabing mabuhay tayo sa katotohanan. Mabuhay tayo ng may kabanalan. Maging handa tayo na magpatotoo, na kung saan talagang ating pong pagtagumpayan at ating pong salagin ang lahat po ng mga palaso ni Satanas. Bantayan natin ang ating isip, mga kapatid. Gamitin natin lagi ang sword, ang Word of God. At tayo po ay continually magdepende at magtiwala sa Panginoon. So, kumpleto po, mga kapatid. Belt of truth, di ba? Breastplate of righteousness, shoes of the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of the spirit, prayer. At tinukoy po yan. Sa kabuuan po, well protected po tayo. If we will just consider ito pong provision ng Panginoon sa usapan ng pakikipaglaban. Meron po diyang mag-iingat ng isip natin, babantayan ng isip natin. Hindi ba yung helmet of salvation? Magandang atin din pong mabigyang pansin po yan, mga kapatid. Yung ating pong puso, ang kabuuan ng ating pagkatao, yan po'y maiingatan kung mabibigyang pansin po natin ang probisyon ng Diyos upang tayo po'y humarap sa pakikipaglaban. Hindi po pwede yung armas ng tao dito, mga kapatid. Hindi po pwede. Naalala ko nga si David nung inoopera ni King Saul ng kanyang mga matitinding armas, yung kanyang sword, everything. Pero hindi po yun Mga kapatid, ang harap ni David kay Goliath ay sa pangalan ng Panginoon. So the same thing with us. Diba? Sinabi ni Pablo po yan sa 2 Corinthians chapter 10. Particular doon po sa verses 3 and 4. Ang kanyang binigyan ng emphasis that the weapons of our warfare are not carnal but mighty through God. Diba? Yun po yun. Ang sabi po niya, the word of God is quick and powerful. So, yun po ang kailangan po natin. And you know what? Ang probisyong armas ng Diyos sa atin ay hindi lang pang-depensa, kundi pang-atake. Kasi sa laban, hindi po pwedeng puro depensa ka lang So, dapat meron pong mga kapatid, defense and offense, di po ba? So, meron pong panangga at meron pang atake. At ganun po ang provision ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Kaya nga ang sabi, put on the whole armor of God. Diba? Put on the whole armor of God. Yan po yung mga equipments. Yan po yung mga kagamitan. Yan po yung mga talagang probisyong armas ng Panginoon sa atin na siyang dapat nating gamitin sa pakikipaglaban sa ating tunay na kaaway. Mga kapatid, mga minamahal, una po, recognize the real enemy. Number 2, resist his risky enticements. And number 3, mga kapatid, rely on the right equipments. Diba? Atin pong panghawakan kung ano po ang provision ng Panginoon sa atin. Always remember, yes, Satan is powerful, but our God is all-powerful. Always put in your mind, you cannot defeat the foe. You cannot defeat the enemy. You cannot defeat Satan using our strength.
Okay? We can only defeat Satan by the strength and power of God. So kaya doon tayo mag-rely sa Diyos at sa probisyon ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, ang Diyos ang ating panghawakan sa pagharap natin sa tunay na kalaban. Yan po ang eksaktong sinabi ni David. Nung harapin po niya si Goliath, ang kanya pong pinangahawakan ay ang Diyos. Because for David, the battle is not ours. The battle is the Lord's. Ganon din po mga kapatid, kahit sa spiritual na pakikipaglaban. Importante po yan. Salita ng Diyos at panalangin. Panalangin at salita ng Diyos. Kaya kung may pinagtitibay ang mga Kristiyano sa ating buhay, yan po ay ang ating pong personal Bible study at yung prayer, mga kapatid. Napakahalaga po. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. May ingatan at mabibigyan ka ng tagumpay ng Panginoon kung sa buhay na ito, ikaw ay lalaban sa tamang kaaway na ang ating gagamitin ay ang lakas at ang kalasag ng Panginoon. Mga kapatid, we need to recognize the real enemy. We must resist his risky enticements, and we must rely on the right equipment. And please, 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 don't fight the wrong enemy. Your brothers and your sisters and even your pastor, hindi sila ang ating kaaway. The Bible is clear na ang pakikipaglaban natin hindi sa laman at hindi sa dugo. The Bible is clear that our adversary is no other than the devil. I hope na ang mensaheng ito gumising po ng diwa at puso ng bawat isa sa atin. And do not give Satan an advantage, mga kapatid, na mag-create ng gulo o kasiraan sa gawain ng ating Panginoon. Muli po, maraming salamat sa inyo. Let us pray. Our gracious loving God, our Father in heaven, salamat po sa naging paggabay mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa salita mo na tunay na naging malaking tulong sa bawat isa sa amin. Paalala na hindi po dapat binabaliwala ng mga Kristiyano. Paalala na magdadala po sa amin sa tagumpay sapagkat ang tunay na lakas po namin ay ikaw, aming Panginoon Diyos. Kaya lagi mo kaming samahan, lagi mo kaming pagpalain, at umaasa rin po ako, Panginoon, na sa amin pong pagpapatuloy sa aming espiritual na buhay, amin pong pangahawakan lagi na ikaw at ikaw lamang ang aming lakas at tunay na tagumpay. May we recognize the real enemy, Heavenly Father, and may you give us strength, Panginoon, upang amin pong mapagtagumpayan ang lahat ng kanyang mga temptasyon, lahat ng kanyang mga pag-atake po sa amin. Kaya, Panginoon, umaasa po ako na sa amin pong tinalakay na ito, matulungan kami sa amin pong tagumpay bilang Kristiyano. Thank you so much sa lahat po ng mga taga-subaybay ng ministeryong ito. And may you continue to bless this ministry, Heavenly Father. We praise you and honor you, Lord. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon.